Kailangan bang matuto ng Cantonese language kapag mag-apply or magtrabaho dito sa Hong Kong? Ang sagot niyan ay hindi po tayo required na matutunan talaga ang salita nila. Ang kailangan lang natin ay ipasa natin ang OWA. 3 days po yun. Yun yung pag-aaral natin ng Cantonese language. Ang tinuturo po sa OWA ay ang mga basic lang naman na salita. Hindi ko nga alam bakit ako nakapasa nun eh. Ang hirap talaga ng salita nila, guys. Kaya in 3 days lang, impossible na matutunan natin ang salita nila. English nga, hindi pa tayo fluent. Yun pa kaya yung 3 days na OWA or pag-aaral natin ng kanilang mga salita. So, ang pinag-uusapan doon sa OWA ay ang counting, mga figure of speech, kung paano yung oras nila. Yung mga ganun, guys. Kasi kailangan nating maging yung aware tayo sa mga words na babanggitin natin kasi kapag nagkamali ka ng banggit sa kanilang kahit sa atin na salita, meron din naman yan eh. Yung pagkakamali ng pagbanggit sa mga salita o sa mga words ay magkakaroon ng pagkakaiba ang kahulugan. Yun po guys, mahirap ang salita ng Cantonese. Kung ako ang inyong tatanungin, no, hindi po ako, more than 6 years na ako nagtatrabaho dito sa Hong Kong, pero maniwala kayo't sa hindi ako nag-effort na matuto sa kanilang salita. So, hindi talaga ibig sabihin na kapag nagtatrabaho ka dito sa Hong Kong, ay kailangan mo talagang matuto. Advantage lang talaga guys kapag marunong ka sa salita nila. It's up to you kung gustong-gusto mo matuto sa kanilang salita. And then dito na, kapag nakikipag-usap ang yung mga employers, tandaan ninyo ano yung ibig sabihin nun, yung mga ganyan. Pero ako kasi, hindi talaga ako nag-effort na matutunan yung mga salita nila. Kasi nga, ayaw ko nga, mamaya may makarinig pa ako na minamarites nila ako, di ba? Ay palasagot ako. So, kung gusto talaga ninyo na matutunan ang kanilang mga salita, dito guys, kasi araw-araw, kung pwede naman nagsasalita naman yan sila ng Cantonese, parang paulit-ulit na naman yung mga salita nila, pero ang kasi yung pagbigkas kasi nahirapan ako. So, yung mga nagwo-worry na baka hindi sila marunong magsalita ng Cantonese, huwag po kayong mag-alala, it's a tie. Ako din ay ganun, hindi ako marunong mag-Cantonese until now. Mga basic lang, ang alam ko lang yung kumain. Pero matcha-challenge talaga kayo, no? Kailangan ninyong matutunan ang salitang Cantonese kapag ang job offer ninyo ay para sa mga elderly. Ibig sabihin, karamihan kasi sa mga matatanda dito ay hindi masyadong marunong mag-English. Hindi rin makaintindi ng English. Nagsasalita talaga sila ng salitang Cantonese, kaya hindi kayo magkakaintindihan. Kaya yun ang rason na kapag ang mga matanda or mga employers ay mga matatanda, ang kinukuha nila ay mga Indonesian kasi ang OWA nila, ang training nila sa OWA ay 6 months bago sila i-deploy. At kapag ang iyong aalagaan ay mga bata, ang mga employers ay kumukuha ng mga Pilipino na kagaya natin dahil marunong tayong mag-English. Gusto ng mga employers na ang kanilang mga anak ay tinuturuan na mag-English. Kaya okay lang kung hindi tayo marunong mag-Cantonese kasi ang mga employers dito, karamihan ay nakakapag-English naman. So kahit hindi masyadong fluent, minsan hindi natin maintindihan ano yung mga sinasabi nila, but they are trying their best na makapag-communicate sa atin through English. Tayo namang mga Pilipino, kasi nga hindi naman talaga tayo nag-i-English diyan sa Pilipinas, kaya minsan English kalabaw lang, pero okay lang din guys, magkakaintindihan naman tayo. Yun lang yung mga may job offer na elderly, kailangan talaga na matutunan ninyo. Pero pag araw-araw naman siguro ninyong kausap yung mga matanda at matutunan din naman ninyo, makakaintindi din naman kayo na mag-Cantonese. Kasi ako, hindi talaga ako nag-e-effort na matuto sa kanilang language. Ewan ko ba bakit ayaw ko talaga. Kaya yung mga employers ko ngayon, hindi naniniwala talaga sa akin na hindi ako marunong mag-Cantonese. Sabi ko kasi, doon sa bahay ng kapatid mo, kasi kapatid niya yung aking employers dati, hindi kami nagsasalita ng Cantonese. Mas gusto ng employers ko dati na English ang aming mga language kasi gusto nila maging fluent yung bata sa pagiging English. Yun. Kaya huwag kayong mag-worried na hindi kayo marunong mag-Cantonese kasi pwede tayong magsalita dito ng English. Marunong naman sila, nakakaintindi naman ang mga taga-Hong Kong ng English. Kaya okay lang, huwag kayong matakot.